na mga diehard supporter ng Duterte, ito daw ay tanim buto, tanim ebidensya. Sumagot ngayon mga kababayan ang PCG na kung saan po ang paratang ng tanim ebidensya inalmahan po nila mga kababayan na halos mamatay na nga daw sila sa pagsisid. Ito pa ang kanilang o ito pa ang ibibintang sa kanila. Ito po. Kabilang ang tinatawag na sinkers o pabigat gaya ng bato sa mga na-recover na sako ng buto ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Pumalag rin ang PCG sa mga patutsada sa social media na tanim ebidensya ang nakukuha nilang mga sako. May Agenda Weekend Report si Joash Malimban live mula sa Laurel, Batangas. Joash, ano ang latest updates there? PCG kanina na may mga kasamang pampabigat o bato, yung mga na-recover na 2 sako kanina sa ikalawang araw ng search and retrieval operations dito sa may Taal Lake. Kabilang sa mga sinker na ito ay matalas Basta DDS talaga mga kababayan, puro palaaway, ano? Tingnan nyo si Jun Francisco, sampalin daw ako pag nakita ko. Siguraduhin mo lang Jun Francisco na gagawin mo yan ha. Baka puro tapang lang yan. ng mga bato na posibleng nag-cause din nung pagkasira ng ilang mga sako na pinaglalamanan ng ayon sa PCG mga suspicious objects. Paninindigan ng PCG itong mga na-recover na mga sako in total ay 5 na ay hindi daw tanim ebidensya. Hindi kami mag-aaksaya ng panahon dito at nung risk, nakita nyo yung risk, no? Lalo na sa mga divers namin, kung ganun lang yung appreciation namin sa paghahanap. Walang tanim ebidensya sa paghahanap ng missing sabongeros. Yan ang pinanindigan ng Philippine Coast Guard matapos mahanap ang 2 sakong naglalaman umano ng suspicious objects kahapon. Ayon kay Commodore Jeronimo Tovilla, gutay-gutay na ang mga sako nang matagpuan ito ng technical divers. At kinailangan pa umanong ibalot sa isang fine mesh net para ligtas na maiangat mula sa ilalim ng lawa ng Taal. Okay. Doon sa depth ng 70 at yung 50 kanina, gutay-gutay na yung sack. The sack, no, containing whatever it is na nandun, kinoberan lang natin siya ng net, if you could just imagine. Para, again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat. Kasi tubig yan eh. Noong Webes, kinumpirma rin ng DOJ na may natagpo ang isang sako sa lakebed ng Taal na naglalaman ng mga sunog na buto. Wala pang kumpirmasyon sa kasalukuyan kung sa tao ang mga butong nakita. Usap-usapan sa social media kung bakit umano mukhang malinis at bago ang sako na pinagpapatungan ng mga nakitang buto sa mga inilabas na larawan. Paglilinaw ng PCG. Doc Feli Perez. Siyempre, yung sako na pinaglalabanan nung unang nakita, Pinaglalagyan. punong-puno na siya ng lumot. Oo. So, then burned the objects pa yun nasa loob. So, in order for the investigating team to appreciate, makita yung laman, ipinatong siya sa mas malinis na sack Oo. na nandun din sa area. Kasi hindi mo siya mapipicturan, marirecord. Mensahe ni Commodore Tovilla sa mga may agam-agam umano sa mga isinasagawang operasyon. Kami, yung aming puso at isip, talagang linalagay namin dyan. Every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. So, hindi ito biro-biro at kailangan bigyan ng spekulasyon yung effort ng ginagawa. Ayon sa PCG, Yun yung sinasabi ko, Ma'am Josephine Abueva, no? Kumbaga, para sa akin, alam nyo na, may lead na kayo. Merong nagsasabi, may nagtuturo na sa mga pulis, pero wala pong nangyari. Anong ginawa ng nakaraang administrasyon? May lead na kayo eh. Sabi ni Digong Duterte doon sa balita, mga kababayan, identified nila yung mga pulis nakasabwat sa missing sabongeros. Bakit yun po ay natigil lamang sa posisyon na ganoon? Na wala pong kahit konti na update. Wala po, hindi po parang feeling ko mga kababayan ay binaliwala na lang nila kahit identified yung mga pulis na yon. So magtataka ka. Identified mo pero wala kayong ginawa na progreso para malaman
at malocate kung nasaan yung mga missing sa Bungeros. Ano yon? Identified mo yung police, tinanong mo, ikaw ba? Yung may kagagawan? Kasama ka ba doon sa missing sa mga gumawa ng pagpatay sa missing sa Bungeros? Ganun lang? Oh. Parang kupal naman masyado yun. Kumbaga kung ikaw ay investigador, kung ikaw ay isang pulis na nag-iimbestiga, dapat palalimin mo yung investigasyon ninyo. Hindi pwedeng maging mapupunta na lang sa archive, mga kababayan, yung issue ng missing sa Bungeros. Kung talagang ikaw ay kagustuhan mo na ito po ay magkaroon ng hustisya at ma-resolve yung kaso, gagawa at gagawa ka ng paraan. Diba? Magtutuloy-tuloy pa rin ang search and retrieval operations para sa mga labi ng missing sa Bungeros na ayon sa whistleblower na si Dondon Patidongan, dito sa Lawa ng Taal makikita. Wala pang kumpirmasyon kung ano yung iba pang mga laman specifically ng mga na-recover na sako ngayong araw bukod dun sa mga sinabi ni PCG Commodore Atovilla na mga pabigat o mga bato. Pero kasalukuyan na raw itong na-turn over sa SOCO para sa forensic investigation. Hi, Charles. Joash, may binigay ba na timeline kung kailan natin makukuha ang results ng forensic exams dito sa mga nahanap sa mga sako, laman ng mga sako? Walang specific na timeline pero nang tanungin natin dito si ASEC Mico Clavano o si DOJ ASEC Mico Clavano kahapon ay 24 to 48 hours daw yung kakailanganin para ma-certify kung yung mga na-recover na buto ng Huwebes ay certified na tao. Pagkatapos daw nito ay dadaan sa DNA analysis nang sa gayon ay ma-cross-check kung ito bang mga na-recover na mga buto na ito ay magmamatch doon sa DNA ng mga kamag-anak ng mga missing sa Bungero. Pero yung iba kasi na na-recover mula kahapon pati ngayon ay hindi pa natin alam or wala pang confirmation kung nasang agency ito pinadala at nasang level na ng forensic investigation yung dinadaanan ng mga ito. Kanina lang, tinurn over sa SOCO yung mga na-recover na sako ngayong araw pero hihintayin pa natin yung determination ng SOCO kung itong mga na-recover na mga sako o yung mga contents nito ay mga buto ba ng mga tao o kung ano man yung mga laman pa nito. Right. Ang nakakapagtaka pa dito mga kababayan, mga ka-GP Natics, itong mga DDS, sa totoo lang no, nung una sinasabi nila na bakit ang tagal? Hindi pa tinuturo na ni alias Totoy yung lokasyon na ito ay nasa Taal Lake, yung mga bangkay. Pero bakit ayaw pang sisirin ng mga Coast Guard, ayaw pang aksyonan ng ating gobyerno? Nung inaksyonan mga kababayan, angal naman sila nung may nakuha ng mga sako, 'di ba? Para mga timang, sala sa init, sala sa lamig. Palibhasa ba nung nagkaroon na ng balita na ito ay may link sa extrajudicial killings, biglang kabig kayo bigla? Biglang sasabihin tanim ebidensya? Mga kababayan, sino ba? Kala ko ba hanga kayo? Kala ko ba sabi niyo totoo yung sinasabi ni alias Totoy? Nung nabanggit na ito ay papunta sa mga Duterte, biglang liko. Biglang kabig eh. Oy, hindi pala tayo dyan, dito pala tayo. Anak ng tinapa mga kababayan, tayo dapat mga Pilipino, tayo ay maging pro-Pilipino, pro-life, di ba? Hindi tayo dapat mga kababayan kumakampi kung kanino na alam naman natin na doon tinuturo. Although, meron tayong sinasabi na dapat maging check and balance, dapat tayo ay timbangin muna natin yung bawat side ng istorya, wag muna tayong tumingin. Nung una nga, di ba, sabi ko, titingnan ko muna kung saan yung mas mataas na porsyento. Nung nakita ko na marami na nagpapatunay, marami nang lumalabas, may pinaniniwalaan ko si alias Totoy. Pero sa kabilang banda, hindi ko lahat pinaniniwalaan din sa kanya. Kasi sabi ko nga, may itinatago. Yun yung inaaway nyo ako. Sabi ko, may pupuntahan to eh. Sigurado ako, mga kababayan, na may pupuntahan to kasi eto na. Sabi ko, nasaan? Bakit ang binabanggit lang 34 na missing sa Bungeros? Pero yung the rest sa 100 or 108, mga kababayan,
ay hindi pinapatungkulan ni alias Totoy kung sino may gawa. Ngayon, nung nagsalita yung counselor, mga kababayan, na yung EJK ay may kinalaman din doon sa missing sa Bungero, sabi ko, napunto na. Ayun na nga, yung hinahanap ko. Meron silang tinatago, meron po silang parang nag-hold back sila para hindi lumabas. Hindi naman pwedeng ganun. They are related to each other. So therefore, mga kababayan, hindi mo pwedeng iwanan si ganito. Maging selective ka lang, missing sa Bungeros lang ang pag-usapan natin. Hindi pwedeng ganun kasi they are identified, mga kababayan, na sila yung gumagawa ng trabaho ng pagpatay sa missing sa Bungeros. Sila din yung tirador doon sa extrajudicial killing. So therefore, mga kababayan, sino ang nagturo o sino ang nasa likod ng mga pulis na yon? Diba? Bakit sila may lakas ng loob na gawin ang pagpatay, mga kababayan? At paano nila, kumbaga, yung kanilang style na pagkuha po ng reward system at ilalagay doon sa high value target para, mga kababayan, hindi po paghinalaan ay style yan ng extrajudicial killing. Di ba? Oh, kakapagtaka eh. Oh, sabi ni Paul, identify daw yung mga pulis. Wala naman ginawa yung taing nakulong. Correct. When you say identified, mga kababayan, dapat ano yan, meron kayong progreso, magkakaroon kayo ng case build up. Kaya lang, walang nangyaring case build up eh. Hanggang doon lang, identified. Tapos pinutol na ng statement ni Digong, malamang sa malamang sinunog yan kaya hindi na makita. Di ba? Dalawa yun eh. Pag sinabi mong sinunog na kaya hindi makita, pinuputol mo na yung issue para hindi na po, wala na, hopeless na, hindi na maganap yung kamag-anak. Pangalawa, pag sinabi mong sinunog na, hindi na yan makikita, mga kababayan, may idea ka na ganun ang ginawa, na sinunog yung mga bangkay, mga kababayan, para ito ay totally na talagang wala ng pagkakataon na makita pa itong mga ito. Diba talagang ito po ay mayroong conspiracy. Masasabi natin na talagang planado, alam na alam kung anong gagawin doon sa mga missing sa Bungeros. Oh. Lahat daw ng pagpatay kay Digong ibibintang, sabi ng isang vlogger na DDS, hindi ako nanood. Alam nyo, hindi lang nila matanggap yun, Sir Ronnie Pulhencio, na ang lahat ng bagay kasi may kinalaman. Hindi man si Digong Duterte ang nag-utos, hindi man si Duterte, sabihin natin, ang utak ng paggawa dun sa missing sa Bungeros. Pero dahil po sa Peking war on drugs, nagamit po, mga kababayan, yung style nila. Sabi ko nga sa inyo yung style na paglagay ng tao doon sa high value target ay pamamaraan ito, paglihis para po, mga kababayan, yung issue ay hindi na maging issue. Kumbaga, ang sasabihin na lang nila dyan, may kinalaman kasi sa droga eh. Kaya ayun, pinatay. Malamang ang pumatay niyan, papalabasin nila, malamang ang pumatay niyan, yung mga kalaban sa negosyo. Or yung mga pulis ang nakapatay. Pera yun eh. 'Di ba, mga kababayan? Pero tingnan naman natin kung ano ba nangyari, ano ba ang itsura ng ilalim ng Taal Lake, mga kababayan, doon sa kanilang search and retrieval operation. Sorry. Mali pala. Ayan o. Ayan yung mga, ano ngayon. Tingnan nyo kung gaano kahirap, mga kababayan, mga ka-GP, yung kanilang ginagawa. Sobrang, ayan o, sobrang dilim. Sobrang maputik. Ayan, kung gaano kahirap. Oh.
Mm. Yan yung ginagawa po ng PCG, mga ka-GP Natics, para meron lang tayong idea kung paano po sila tumingin sa ilalim. Talagang napakahirap niyan. Sabi nga nung kanina spokesperson ng PCG, talagang yung buhay po nila dito, buwis buhay talaga yung ginagawa nila. Oh. Maputik, malumot. O tapos sasabihin, tanim ebidensya. Haba ba ng ads ko? Mami Piar? Sorry. Oh. Sabi ni Rusty Manalo, napakagulo ng panahon ni Duterte. Halos lahat ng gumawa ng krimen, mga pulis ni Duterte. Kasi nga, tinuruan mga kababayan, na-tempt sila doon sa reward system. 'Di ba? Kaya nga, mga kababayan, lahat na lang, yung style ng extrajudicial killings, yun ang gagawin at gagawin para po mailihis ang issue. Simple lang naman Mga kababayan, pag gusto mong pumatay, 'di ba? Gusto mong magkapera, ang gagawin mo lang, ang gagawin mo lang naman, ilagay mo sila sa high value target, sa listahan. Oh, para pag nailagay mo doon, wala nang yun, wala nang tanong-tanong, wala nang bakit, wala nang paano. Basta nilagay mo doon, matik, mga kababayan. Tingnan mo si ngayon lang, natawa ko kay Gundam. Ikaw naman, Gundam, nanghihingi ka ng jacket, ngayon ka lang pala nag-subscribe. Hindi ba ako basta-basta nagbibigay ng jacket kapag talagang hindi ko kilala. Pasensya na kayo kahit manghingi kayo na manghingi ng jacket dyan, mahirap. Kasi, syempre, mga kababayan, kailangan kilala ko po kayo at kailangan talagang alam ko na matagal na kayo dito. Hindi po yung basta-basta magbibigay ako ng jacket. Pasensya na kayo. Talagang mahirap Mayroon tayong pass na kumbaga yung channel natin dati ay nasira po ng hacker sa pamamagitan po ng pagbibigay ko ng moderator access. Okay? Sabi ni Wisely Mateo, ayon kay Sunshine, mas magaling magsisid si Atong kaysa kay Cesar. Grabe naman yan, mga kababayan. Joy Vlog, tama. Tanim ebidensya, gawain nila yan. 'Di ba? Yun